Hello mga lods, ayan. So mag-share lang ako about sa aking experience sa pag-apply ng trabaho going to Canada. Kahit na ano tayo, OFW dito sa Saudi Arabia, paano ba natin nagawa na nakapag-apply tayo ng work through Canada na walang bayad? It's free. Kasi maraming naghangad ng Canada, tapos 'di ba ano lang yung mga tao, piling-pili lang yung mga nakakapag-land ng trabaho doon ng libre, ng walang bayad. So ang ginawa ko, mayroon lang tayong nakita na ads or promotional ads sa ating Facebook account. Bali, nagdaan sa aking wall at nakita ko yun. Sabi ko, okay ito email nga natin. So, to make the story short, nag-email ako doon sa agency sa Manila yon. So, yun lang, online. Meron naman tayong internet dito. So, naka-email ako. Sa nangyari, hindi sila nag-reply. Ganon yun. So, nawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, ano ba ito? Tapos, sabi ko ano na lang ako para makasali ako sa interview, ano na lang ako magbakasyon, mag-vacation muna. So month ng ano yun, June, kasi ang schedule is June 1st week. So ayun, nagbook ako ng aking vacation dito, tamang-tama, May ng katapusan, first week. So na-approve yun. So, siyempre, hindi nila alam dito na nag-apply ako sa Manila. So, pagdating ko doon sa Manila, to make the story short, so okay na. Email na ako, nagpasa ako ng resume. So, nakadalawang resume pa ako kasi ang nangyari, hindi ako sinagot. Nakadalawa. Akala ko, hindi nila nasagot, hindi nila natanggap. So, okay na, nandun na tayo sa Pilipinas. Nagbakasyon na tayo, yung Mayo katapusan, yung ngayon lang na taon. So, nandun na tayo. Pumunta ako ng agency. So, nangyari, in-interview ako. Sabi nila, ano ba yung trabaho ko? Ano yung initial interview, yung in charge siya. So, yung trabaho ko is related talaga dun sa work, crusher operator. Yun yung hiring talaga nila. So, sabi nila, so ano ko naman na qualified naman kasi yung work nga. Tapos abroad pa kasi yung inuuna nila is yung mga experience ng mga worker. So, to make the story short, interview kami, ano yung mga trabaho ko dito. So, sabi nila, okay na daw yung akin. Pasado daw ako sa initial interview. So, sabi nila, ang final interview talaga is na move doon sa June katapusan. So, ang nangyari, babalik pa ako. Sabi ko, babalik pa ako. Kasi, nagbakasyon lang ako. So, uwi pa ako ng Mindanao. So, sabi ko, babalik na lang ako dito, sir, pag, final interview. Tsaka exam. Kala ko nga may exam. So, yun pala, walang exam na nangyari. Final interview lang. So, ganun na nga. Pagdating ng hindi pa pala. Ang ginawa sa akin, bali pinapasubmit nila ako ng initial requirements, yung mga certificate of employment, basta mga initial salary, yun. So, ganon. So, dumating na yung final interview sa mga June katapusan, yung mga June 27. So, kailangan ko lumuwas ng Manila. So, lumuwas ako. 3 days before, nandun ako sa Manila. Nandun ako sa Cavite. So, ayun na nga.
nag-interview na. So, yun. Ang ginawa lang is nag-interview tayo, mga Canadian employer, mga Canadian sila, mga spoken English talaga sila. So, alam nyo na kung ano yung interview. So, yung mga work natin, ano ba yung ginagawa. So, kung alam mo yung mga work natin, so, hindi ka talaga hindi ka madidihado. So, makapagsagot ka kasi yun naman talaga ang work natin. So, to make the story short, natanggap tayo. So, ganun. So, until na hindi pala, nakabalik na ako dito sa sa Saudi Arabia bago nag-email yung coordinator na congratulations, pasado daw ako. So yun ang doon. So madali man lang. Ang problema nga lang is matagal. Biruin nyo, nag-interview kami June katapusan, tapos ano na ngayon, December na, June. So nag-comply ako ng requirements habang nandito ako. Yung iba, yung asawa ko, yung pinapaprocess ko doon sa Pilipinas, yung dito, ako naman, pinapadala ko sa kanila through online din. Pero yung mga original papers, sinend ko na sa kanila yung dito na ako nag-medical diyan sa Riyadh. Tapos kumuha ko ng police clearance. Yan. Yung medical, yung bayad ng medical is 1.5. 1.6 pala yun. So, sa Pilipinas, yun, mga 25 mil. Plus pamasahe, so mga 30 mil. Ganyan. Tapos yung police clearance, 700. So, mga 10,000. Ganyan. So, laki-laki rin yung gastos. So, bahala na. Basta, yung ginastos ko lang dito is yung yung medical at saka yung police clearance. Kasi kailangan ng yun ang requirements. Actually, free naman talaga. Yun. So, ayun lang. Kung sa processing, wala tayong binayaran. Yung medical lang. Yung medical pala is 1,200. Nakakuha pala ako ng mura, hindi yung 1,600. So, mga 1 to magkano yung mga 20,000. Kasama na yung pamasahe. So, lahat-lahat na yun. So, yun lang guys. Kung gusto nyo yung mag-apply pala, hanapin nyo yung iPAMS. Nandyan sa Manila, sa Quezon City. Sa Aurora Boulevard. Or kung gusto nyo, mag-message kayo dito sa sa channel ko, sa video. So, mag-comment kayo dyan para sagutin ko kung saan para i-details ko kung saan, detailed yung pagkabigay para mag-PM na lang tayo. Or doon dito sa video, mag-comment kayo. So, walang bayad actually. Yung binayaran ko lang is medical na 1,200. Kung sa yan. So, 1,200. Magkano yan? Times 14. So, 16,800. Plus police clearance na 700 times 14. So, plus 9,800 plus 16,000. O mga 30,000 talaga. Kasama yung pamasahe. Kasi hindi naman ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Kasi wala pa namang visa. So, yung sa Pilipinas is iba yung bayad ng kanilang medical. 10,000 lang yata yung bayad doon sa kanila. Yung dito is magkaiba naman kasi yung natin pera dito. So, umabot ng 17,000 or 16 ganyan. So, okay lang kasi di naman tayo nawala ng trabaho. Continue pa naman yung work natin dito sa Saudi. So, yun. Ang unang requirements ko pala is yung
pre-medical. Yung pre-medical pala, hindi na ako nag-pre-medical kasi sabi nila wala na daw kasi OFW daw ako. Ang may ano lang, ang may pre-medical is yung mga taga Pilipinas. Yung sa mga sa Pilipinas, yung na-hired na galing um, sa Baguio, sa Cebu, sa Davao. So, nag-pre-medical sila pero libre yun. Bali, refundable. Magbayad sila. Ano lang, magbayad yung company. Kasi ang company ng kuan tawag dito. Ewan ko kung IPAMS or ang magbayad or yung company ng kuan sa Canada. Hindi natin alam. Basta free yun. Yung ano lang, yung final, yung sinasabi nilang kuan, medical na tawag dito, upfront medical, yun yung final talaga. So ayun, suppose mga requirements, yung sa mga school credentials, yung sa work, mga SSS, mga ID, mga salary, basta requirements, lahat ng requirements. Yun. May NBI, clearance, yung sa asawa. So, ang daming mga papers guys na pinilapan. Tapos driver's license. Ako, ang problema ko pala is driver's license. Hindi ko pa na-renew kasi yung ano ko, expire na. Kailangan ko pag uwi ko, ngayong kuan, pag dating yung ano, dating yung visa or mag-advise sila na mag-resign ako dito. So, uwi ako, mag-renew ako ng aking driver's license kasi kailangan yun doon sa Canada daw. Mag-drive ng sasakyan kasi mayroon kaming sasakyan doon na sarili. So, yun. So, kung gusto niyo mag-apply na walang bayad, free lang din. So, sa employer lang yung gastos. Temporary work permit. So, hanapin niyo yung IPAMS. Kasi yun, IPAMS. I-comment nyo dyan sa ano ko, sa video para guide kita kung saan ka mag-apply. Kasi ang IPAMS talaga is ano na tested na talaga. Ang daming nakakaalis na mga worker going to Canada tapos naging PR doon sa Canada na rin. Walang bayad. Legit talaga nakakaalis. Kaso nga lang, medyo matagal talaga. It's about 6 to 9 months ang process. Pinakamatagal ng 1 year. So, biruin nyo, nag-apply ako. Natanggap ako nag-exam ako ng June katapusan. Last week ng June katapusan. So, July. So, July ako nagpasa ng mga requirements. July. So, August, September, October, November, December. 5 months na. Bagay, 6 to 9 months mo lang ang time frame. So, ayun guys. Nagpapaano tayo? Naghihintay tayo ng visa sa ngayon for now. Tapos yung LMIA hinihintay rin natin. So whatever kung sino yung parang mauna daw yung LMIA. So hinihintay ko kung darating yun, siguro ang sabi kung hindi raw darating ng December ngayon, so January. Kung hindi dumating ng January, February na. Tamang-tama din, mag 5 years ako dito. Makuha ko yung separation fee ko na medyo okay para may ano tayo, may pangbaong pag-uwi. Diba? At least. Kasi kung uwi ako dito ng hindi ko matapos yung 5 years, medyo maliit yung makuha ko. Hindi aabot ng 8,000 real. Kung 4.5 years lang ako dito, o hindi ako aabot, mga 5,000 lang ang makuha ko. Plus 3,000 na
vacation leave or sick leave. So, 8 plus 3, mga 11, plus sahod, mga 15,000 din. Real. So, sa atin yun, mga 200,000. Happy-happy din pag mag-uwi tayo. So, yun lang ang hinihintay ko. Pero kung hindi na talaga kailangan ko na talaga mag-resign. So, wala tayong magawa. So, resign tayo 2 years after. 2 months. Bali mag-render ngayon. So, 2 months yung bibilangin para ka papayagan makaalis dito sa present ko na work dito sa Saudi Arabia. So, yun guys. Kung gusto nyo mag-apply na walang gastos, hanapin nyo yung iPAMS or i-PM nyo ako or i-comment nyo dyan sa video. Comment down below. Or ilalagay ko yung link ng nila website ng company na iPAMS. So 50 years na sila sa business eh. Marami silang mga award. So ganun. So wala tayong problema doon. Kasi kung gusto niyo ang iba kasi ang gusto nila is mag-student visa, which is ang mahal. Gagastos kayo ng $500,000 or 1 million. $500,000 para lang yung sa processing wala pa yung bayad sa tuition. Pwede kasi yung tuition doon muna, yung first sem mo lang yung bayaran, yung second sem doon na sa Canada, doon na magbayad. Kasi mag-work ka naman, yung asawa mo, yung ganun kasi ang plano namin noon. Pero parang sabi ko hindi kaya. Kailangan natin maghanap ng line ng ibang source. Kaya ganun. Naghintay-hintay lang kami. Umabot din nag-apply ba talaga ako ng Canada is 2021 pa. Tapos daming mga struggle din, maraming tumatawag. Pero yun nga, student visa, tapos mayroon nga express entry, pero kailangan pumasa sa IELTS. Mag-IELTS ka, magbayad ka 10,000 yata para mag-exam ka, makapasa ka ng English. So okay lang yun sana, pero ang problema kasi mag-apply ka online din. Parang hindi ako satisfied. Sabi ko maghintay na lang tayo kung mayroon talagang darating na grasya. So sunggaban natin. Ito nga. Itong iPAMS. So ganun kasi guys, pag pag magbayad tayo going to Canada, yung processing fee, ang mahal. So sayang. Kasi ang purpose lang naman natin kasi makapagtrabaho, makapag-ipon, tapos mag-business. Ganun lang ang natin. Ang plano ko. Ewan ko sa inyo, kayo. Kung mag-stay kayo ng Canada ng habang buhay, ako hindi talaga ako mag-stay ng Canada habang buhay. Lang ako, siguro mag-stay ako until 60 years old. Tapos uwi na ako ng Pilipinas. Ayoko mag-stay doon. So yung mga bata na lang, yung mag-stay doon. Or punta na lang kung mag-PR tayo. Sigurado naman talaga mag-PR tayo dyan. Kaya nga ng iba. Bakit hindi natin kaya? Diba? So ayun. Tuloy talaga noon muntik na kami mag-student visa kasi nagbayad na ako ng 5,000 nung nag-reserve na ako. May mga advisors na kami noon. Bayad na kami ng 5,000. Sayang nga yung 5,000. Tapos after nun, wala na. Kasi na-realize ko, sabi ko sa asawa ko, parang lugi tayo dito. Kasi magbabayad tayo. Tapos wala pang kasiguruhan kung makalan tayo ng magandang buhay doon. Kasi hindi naman kasi biro yung Canada eh. Malamig. As in, malamig talaga doon. Tapos, pag
pagdating ng mga 1 month, yung consultancy na yun, tawag ito, hindi na namin gaano na nakakausap. Parang may problema. Parang scam, yung ganun. Yun nga, sabi ko, wala namang gana itong consultancy na kinuha natin. Kasi pag tinatanong natin, minsan sasagot ng 1 oras, 2 oras. Wala silang wala silang interest sa tao. So, ang nangyari, sabi ko sa tao ko, wag na lang natin ituloy kasi sayang lang yung pera natin. Kasi sinabihan na kami, kung magpa-process daw ako, I have 50,000. Tapos, pag susunod yung asawa, another 50,000. Pag plus yung mga anak, another 50,000. So, magiging 2 anak, 200,000 na. Bukod pa yun, so mga kuninta ko mga 500, processing fee lang. Tapos, hindi pa kasali doon yung mga allowances namin pag dating namin sa Canada. So, sabi, mga 500,000 din or 1 million. Tapos, yung ticket pa, Diyos ko Lord. Kano yung ticket, Canada? So, 100, sabihin natin 50,000, 50, apat kami sa mga 500,000. Sabihin natin na 100, mga 400,000. Sabi ko sa awa ko, sayang pang negosyo na ito. So, wala. Hindi natuloy. Sabi ko, hintay-hintay lang muna tayo, baka may may work permit na makukuha. Yun nga, napag-anuhan tayo. Sabi ko, maghintay-hintay lang ako ng mga 2 or 3 years. Kasi nag-start ako mag-apply 2021, 23 na na-realize. So yun lang guys, para hindi na kayo magbayad, mag-student visa. Kasi nakaka-stress. Mag-aaral ka, tapos mag-work. Nakaka-stress talaga ng nakaka-stress. So yun, recommend ko yung IPAMS. Puntahan nyo sa Manila. So i-comment nyo ako dyan sa baba para mabigay ko yung address. IPAMS. Actually, makita mo man yan sa makikita mo yan sa website o sa internet. So, ayun. Sana, ngayon naghintay na lang ako ng visa. So, kung darating yung visa, mag-advise yung tawag dito, yung coordinator namin dun sa IPAMS, Manila, Pilipinas. So, yun na yun. Makaalis tayo dito ng walang wala tayong binabayaran, di ba? So, gusto ko nga umuwi na agad. Kaso, takot din ako baka magka-problema, wala pang visa, di ba? So, relax lang muna tayo dito. So, yan guys. Ano lang kayo guys, huwag kayong mainip. Darating talaga yan. Kasi, kung talagang sa'yo talaga yan ibigay. Actually, nung sa Pilipinas pa lang ako, sabi ko, maganda talaga mag-Canada kasi mas malaki yung chance na asinso tayo. Kasi mas malaki yung mas malaki yung bayad. Ano yun? Tapos, ang doon is, yung ko pala, yung bayad pala is yung per hour. Hindi ko na bubunyag. Ikukuhaan ko lang yan pagdating ko na doon sa Canada. Okay? So, ganun lang guys. Huwag kayong mainip. Try lang. Magpasa ng mga papel,
email, tsaka maganda raw, puntahan nyo mismo sa agency kasi yung mga agency daw, pag marami na talagang email, halimbawa yung sa amin kasi, yung ganitong work, nung nag-email ako, ang dami daw email, 50,000 daw lahat na email kaya hindi na nila sinagot. Tapos sabi nila mas maiki daw na magbisita doon sa in person ba kasi hindi nila hindi na sila tumitingin doon sa email. So personal na tinitingnan nila kung tunay ba ito o hindi kasi doon daw sa email hindi nila ma-identify kung fake ba ito o hindi. Maraming mga fake kasi ng mga nag-email na may trabaho silang ganito pero hindi naman pala totoo. 'Di ba? Meron nga ano na sinabi ng coordinator namin na yung pinasa ng mga documents is fake. O, 'di ba? Peke. So, ayaw naman natin ng ganun. So, mas maganda raw personal na magpunta doon sa agency sa Manila or kung saan yung agency ninyo or sa punta kayo ng Cebu, Cagayan, Davao, in person talaga. Kasi yung mga email address natin, minsan sabihin nila piki, kaya hindi nila tinitingnan. Yung case sa akin, 50,000 kasi kami lahat nag-email, ang dami daw. Hindi nila malaman kung sino yung totoong mga tao doon. Kaya, priority nila yung nagpunta doon, yung nag-walk-in applicants. Ang ganda kasi ng iPAMS, ang dami nilang mga offer, mga electrical, electrician, mechanical, mga welder, mga yaya, tapos ang mga carpenter, mga mason, mga construction, mga tawag doon, babysitter, mga housekeeper, sa hotel, basta lahat papuntang yun, Australia, Middle East, New Zealand, Canada, Europe, mayroon silang Amerika. Diba? Basta ang ganda, guys, walang bayad. So, yun. Sana, kayo din, kung gusto niyo na hindi kayo tawag dito, mas maganda na huwag kayong magbayad. Huwag kayong tawag doon yung student visa, tourist visa. Kasi, yan, gastos talaga yan. Pinakamababa dyan, 500,000. 1,000,000 at least para makaalis ka. Yung 500,000, ano pa yan? Yung gastos mo pa lang yun dito, processing. Yung sa Canada na talaga, yung tuition mo, yung sa bahay mo, paano kung hindi ka makawork, di ba? Pero makawork ka pag nandun ka na kasi talagang na yun ready to fire. Yes, so yun. So yun lang guys. Advice ko lang sa inyo, huwag kayong mainip, huwag ninyong madaliin. Kung may work kayo ngayon, hintay-hintay lang. Kasi ako, naghintay man lang din ako. Biruin mo, 5 years na ako dito. Mag 5 years. Tapos, parang nag-apply ako, 2020 yata 21, 22, 23, 21, 2024. Mag 2024 na. So, ayun. Na-bless tayo guys. Kasi, yun lang talagang inuwi ko dun sa Pilipinas para mag-apply. Dapat sana August pa ako magbakasyon paaga kasi atin sana ako ng alumni. So ang nangyari, hindi na ako nakapag-attend ng alumni kasi napaaga. So okay lang kasi worth it naman. Worth it naman yung natin guys. Pagpunta ng bakasyon, hard naman tayo. So yun lang guys. So comment down below para mabigay ko yung address ng agency. Okay, thanks for watching.